Casimero missed. Casimero needs to pick his punches and he can't. John Real Casimero. The last time he was in the UK, he beat Charlie Edwards. He knocked him out. He'll be looking to knock you out as well. What are you going to do to stop him? I'm gonna break him. Sa panahon ngayon mga bro, laman pa rin ng mga usap-usapin ang laban na hindi natuloy na talagang inaabangan ng mga boxing fans, lalo't na't mga Pinoy. Ang bakbakan sa pagitan ng angas ng Pinas na si General Casimero kontra sa monster ng Japan na si Naoya Inoue. Maraming mga Pinoy boxing fans mga bro ang nagsasabing si Casimero lang ang tatalo sa monster ng Japan na si Inoue at sinasabing umiiwas si Inoue kay Casimero. Ano kaya mga bro ang naging basehan dito? Matapos madepensahan ng tinaguriang Cuadro Alas ng Philippine Boxing na si Casimero ang kanyang WBO interim bantamweight title sa isang matapang na Mexican na dumayo dito sa Pilipinas na si Cesar Ramirez sa laban na naganap sa San Andres Sports Center sa Malate, Manila, na kung saan mga bro pinabagsak ito ni Casimero ng 4 na beses at talagang napahanga dito ang nag-iisang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao. Makakalipas lang 3 buwan mga bro, nabigyan si Cuadro Alas ng pagkakataon para sa world title. Ito ay kontra sa kinakatatakutan na knockout artist ng Africa, ang binansagang The Last Born na WBO Bantamweight World Champion na si Solani Tete. Kinatatakutan nitong Africa na si Tete mga bro dahil maliban sa ito ay 2 Division World Champion, siya rin ang may hawak ng record na fastest knockout sa isang world title fight nang pinatulog nito si Seboniso Gonya sa loob lamang ng 11 seconds sa kanilang laban para sa WBO Bantamweight title. At isa siya sa may turing na pinakamagaling na boxing superstar na pambato ng South Africa. Sa katunayan mga bro, hindi na bago ang pangalan ni Tete sa mga Pinoy fans dahil si Solani Tete mga bro ay bumiktima na ito ng 5 Pinoy bago makaharap ang angas ng Pinas. Kabilang sa mga winasak nitong pambato ng South Africa mga bro, ang Pinoy prospect na si Arthur o mas kilala bilang King Arthur Villanueva na bumagsak sa round 11 at natalo si King Arthur sa pamamagitan ng unanimous decision para sa WBO Interim Bantamweight title. Kaya para sa kampo ni Solani Tete mga bro ay napakadaling talunin lang mga Pinoy. Kabilang na daw dito si Cuadro Alas na sinasabi nilang pampataba lang sa kartada ng African champ bago nito haharapin ang monster ng Japan na si Naoya Inoue. Ayon kay Frank Warren mga bro ng Queensberry Promotion, plansyado na daw ang laban ng Tete versus Inoue na isa sa may turing na pinakamalaking laban sa dibisyon. Kumbaga mga bro, pinaninigurado na nila na wawasakin lang ng African champion ang angas ng Pinas na si Casimero. Isa itong malaking insulto mga bro sa kampo ni Casimero na hindi pa nga tapos ang laban, naninigurado na ang kampo ni Tete. Talagang minamaliit nito ang kakayahan ng angas ng Pinas na para bang tinanggalan na nila ng karapatan na maangkin ni Casimero ang titulo. Kaya ito naman ang masasabi ni Casimero mga bro bago maganap ang kanilang laban dahil lumalabas na heavy underdog ang ating pambato. Disrespected when all this talk about other fights? Palagay mo daw ba wala siyang respeto sa iyo kasi ang sinasabi at sinasabi ng lahat siya ang lalaban kay Inoue, parang naninigurado na. Nangarap na siya na lalaban kay Inoue. He's already dreaming of Inoue when in fact he has to really deal with reality. General Casimero. Dito sa akin lalaban, dito siya mababagsak. Kaya tara na mga bro, ating balikan ang laban ng Casimero versus Tete. Ito ay pangatlong depensa ni Solani Tete sa hawak na WBO Bantamweight title na naganap sa Birmingham, United Kingdom, na kung saan mga bro pinangakuan nito na patulogin ng maaga ang ating kababayan. Dala ni Casimero mga bro ang impresibong record na 29 wins, 4 losses at 20 knockouts, habang ang champion naman na si Tete ay may impresibong record na 28 wins, 4 losses at 21 knockouts.
Sa panimula pa lang ng round 1 mga bro, mapapansin na kagad natin dito na sinusubukan kaagad ni Casimero ang depensa ng African champ. Ngunit ang game plan naman ng champion na si Tete ay huwag madaliin ang laban at gamitin ng African ang kanyang height and reach advantage. He won this interim title in February against Ricardo Espinosa and then defended it in... Not shortening the gap. Tete, tremendous athlete, stands 5'9", only weighed 8 stone 4. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue, who beat Nonito Donaire in that terrific fight, what was it, 3 weeks ago? It could have been Tete in the final had he been able to beat Donaire, but he pulled out of that Super Series with a shoulder injury. Last year it was that fight, last October. And that was that sort of fight, wasn't it? He won by about a 4 or 5 point margin, but he never really took any risks. Sa round 2 naman mga bro, mapapansin natin dito na parang kampante na ang kampo ni Tete sa kanilang strategy na kontrolado nito ang laban. Habang mahanap lang ng magandang timing ang ating kababayan na si Cuadro Alas kung paano makapatama ng kanyang pamatay na suntok. I'm not sure which it was. Again, Casemiro got too much experience just to rush in because he knows he'll walk onto shots, but also with him not doing that means he's not being remotely effective. And even though Tete's not doing enough, he should be doing a lot more with that right jab, to be fair. Tete just looks huge in comparison to Casemiro. Trying to attack with short little right hand there. I thought it was half a head as well. Sa pag-aakalang kontrolado na ni Tete ang laban mga bro at nahirapang pumasok itong mas maliit na si Casimero na para bang kinalimutan na ng African champ na pwedeng magbagong ihip ng hangin sa isang suntok lang na galing sa ating pambato. Dito na ginulat ni Cuadro Alas mga bro ang mundo ng bantamweight division na kung saan mula dito nagkaroon na ng takot ang kampo ni Naoya Inoue at si Lolo Bob Arum. Oh, Casimero got him. He's got him with a butt now. He's given it. He's got him with a body shot, was it? No, it was on the chin. It was a short right hook to the chin. Mula sa mga solidong kanan na binitawan ni Cuadro Alas mga bro, bagsak ang champion na si Tete. Nakatayo pa man ito, ngunit halatang nahihilo pa, pero nalampasan pa nito ang bilang ng referee. Casimero got him. He's got him with a butt now. He's given it. He's got him with a body shot, was it? No, it was on the chin. It was a short right hook to the chin. And he's in trouble. He's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happened so quickly. And he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds. And Tete still looks unsteady. Buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches. And he can't find the clean shot. Mula sa kaliwa naman ni Cuadro Alas mga bro, bagsak ulit si Solani Tete. Ngunit nagpakita din ito ng tibay at lakas. Buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. He falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not recovered from the first shot. Mula dito mga bro, wala nang sinayang na sandali si Cuadro Alas. Binanatan na kaagad nito ng mga malalakas na suntok ang pambato ng Afrika na si Tete hanggang sa inawat na ng referee ang laban. His hands in sensational fashion. Solani Tete stopped. Nakamit ng ating kababayan mga bro na si Casimero ang pagkapanalo sa pamamagitan ng technical knockout sa round 3 at naging WBO Bantamweight Champion na kung saan mga bro napasama ito sa 4 na Pinoy na naging 3 Division World Champion. Kaya mula dito mga bro ay naikasa ang laban ng Casimero vs Inoue, ngunit hindi ito natuloy dahil sa COVID-19 pandemic at nanatili lang si Casimero ng matagal sa United States habang si Inoue naman at si Bob Arum ay umiiwas at hindi na nilabanan si Casimero. Kaya ang galit ni Casimero mga bro ay naibuhos niya sa kawawang undefeated champion ng kanlurang Africa, ang knockout artist na si Duke Maika na binansagan pa namang Terminator dahil sa tigas nito.
Ngunit tulad kay Solani Tete mga bro, binugbog lang ni Casimero at tinapos sa round 3 at mas lalong natakot ang monster ng Japan na si Naoya Inoue at ang kanyang lolo na si Bob Arum sa ginawa ni Casimero. Inoue! Salamat sa inyong suporta mga bro at sa susunod nating mga videos. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.